upang makinig ang lahat. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa media literacy. So, ano nga ba ang media literacy? Ang media literacy ayon kay Lynch 2018 coined the term media. It refers to all electronics or digital means or artistic visual used to transmit message through reading like printing, seeing such as visual aids, and hearing audio media. So, ang media ay ito na yung mga electronic or digital means na ginagamit ng nakakaramihan. Katulad na halimbawa dito ay ang hearing audio media. So, ito yung mga napapakinggan natin through media. Ito yung mga TikTok na napapakinggan natin, yung mga musika at sa mga YouTube. So, ang susunod naman ay ang media literacy concepts. Una dito ay ang it is to critically assess the accuracy and validity of information transmitted by the mass media, and ito yung kailangan nating suriin sa anumang natatanggap natin tungkol sa media kung ito ay tumpak at mahalagang impormasyon na dapat nating bigyang pansin at ito at ang impormasyon ay mahalaga para sa atin. Ang pangalawa ay also known as media education. So, tinatawag itong media education sapagkat maraming mga mag-aaral ang natutulungan nito upang makakuha sila ng mga aral or kaalaman tulad ng mga napapanood nilang tutor sa mga YouTube. At mula roon ay marami silang natutunan, kaya isa rin ito sa nakakatulong sa kanilang pag-aaral upang mapalaki ang kanilang kaalaman. Ang sunod ay it is the process of assessing, decoding, evaluating, and analyzing, and creating both print and electronic media. According to of the Hyde 1993. So, halimbawa ito yung mga PS kung saan tayo mag-encode, or yung mga Microsoft na sisave natin yung mga files. So, ang susunod naman is the next experience of reading text and designing hypertext made possible through technology according to Hobbes 2007. So, mas napapadali yung paghanap ng mga article or information ng mga readers or yung mga mag-aaral sa pamamagitan ng hypertext or hyperlink. Sapagkat isang click lang nila sa hypertext or hyperlink ay nakikita nila agad yung mga information or mga article na kailangan nilang malaman at kailangan nilang magkaroon ng kaalaman. Ang susunod naman ay it pertains to understanding how to use today technology. So, kailangan meron tayong pangunawa, kaalaman tungkol sa paggamit ng teknolohiya upang magamit din natin ng mga iba-ibang mga media. At alam natin kung paano ito gamitin natin, ano yung mga benefits, advantage, and disadvantage of technology. So, ngayon ay dadako naman tayo sa pang-anim. Ang sa 21st century approach to education, sumalaga din ang media sa education nang sa ganun ay maaari din mabigyang mga impormasyon o mga kaalaman ang mga mag-aral. Pang-pito, it represents response to the complexity of the ever-changing electronic environment and communication channels. So kapag tumatagal ay nagkaroon ng development or improvement ang technology. So, nagkakaroon ng pagbabago yung paggamit ng teknolohiya. So, halimbawa dito yung mga keypad dati at ngayon ay nagiging na touchscreen. So, mayroong development or improvement. So, pangwalo, critical evaluation of media requires the ability to analyze and disseminate fair use. 9, it is about teaching critical media management strategies. And the last one, it includes the ability to perform effective internet searches. So now, dadako naman tayo sa rules of media literacy. So
So, una dito ay learn to think critically. So, isang halimbawa dito ay yung you think before you click. So, kailangan bago tayo magtanggap ng mga mensahe galing sa media, bago din tayo magpahayag ng ating mga post or ano man, kailangan muna natin itong alamin at kailangan muna natin itong suriin kung ito ba ay mahalaga para sa iba. So, ang susunod naman ay become a smart consumer. Become a smart consumer of products and information. So, halimbawa dito yung mga advertisement na napapanood natin sa television. So, kailangan natin suriin kung para saan ito. At kailangan din natin basahin ng informasyon. Nang sa ganun ay alam natin kung para saan ito. Ang susunod naman ay ang recognized point of view. So, dito sa recognized point of view ay kailangan natin maging flexible and allowing other ideas. Nang sa ganon ay mas mapalawak pa natin yung mga kaalaman natin tungkol sa mga iba't ibang mga pananaw at kaalaman ng iba. So, ang susunod naman ay create media responsibly. Ito naman ay magiging responsible sa paggamit ng media at nang sa ganon ay maging mabuti yung paggamit natin ng social media sa ating lipunan. So next is understand the author's goal. So mas mahalaga na intindihan natin kung ano ang goal ng isang author sa mga isinusulat niya tulad ng mga stories and novels. Nang sa ganun ay malaman natin kung ano ang purpose ng isang author sa pagsulat niya ng mga nobela at mga stories. So, mas kailangan natin intindihin kung ano ang sinusulat sa mga authors. Susunod naman ay ang types of social media. So, isa na halimbawa ito ay ang social media news website. So, ito yung mga websites na halimbawa ito yung mga podcast, videos na related sa social media news website na magkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga kalaman tungkol sa mga pangyayari. Ang susunod naman ay social media networking website. So, ito yung pinaka-famous sa lahat. Kung halimbawa ito yung mga paggamit natin ng mga Facebook kung gusto natin mag-communicate sa mga ibang tao o sa mga taong malalim sa atin ay kadalasan gumagamit din ng Facebook upang magkaroon din ng connections and communication sa ibang tao. And ang susunod naman ay social media, photo, and video sharing. So, ano nung ba ito? Yung social media photo, ito yung mag-upload ka ng mga photo sa online or sa mga iba't ibang social media katulad ng mga Facebook, Twitter, at iba pa. Pag sa mga video sharing naman, kung nais mong mag-upload ng mga videos, ay gumamit ka naman ng ibang apps or media katulad ng YouTube upang doon ma-post ang iyong mga video. So, ang susunod ay ang microblogging. So, ang susunod ay microblogging and blogging website. So, pag sinasabi natin microblogging, ito yung merong 280 characters and pwede ka rin mag-follow kung isa ka rin users sa dashboard. So, blogging naman ito yung mga short stories na sinusulat at binabasa. Hindi siya gaano mahaba, kundi isa rin itong pasulat na stories.
So, ang panghuli ay ang social media review websites. Ito yung kung saan ka nagpapahayag ng mga kaalaman, ideas, and thoughts na gusto mong i-share sa mga iba upang ano ba, ang ibang tao rin ay magkakaroon ng kaalaman at maragdagan din ang kanilang kaalaman tungkol sa mga iba't ibang mga bagay sa pamamagitan din ng iyong pagbabahagi ng iyong mga kaalaman sa online at sa media. So, ito lamang po ang sa media literacy na merong media literate concepts and roles of media literacy and types of social media.